Hello, what's up? Good afternoon. Share ko lang sa inyo kung gaano ka-traidor ang administrasyon na to, guys. Bago pa noon, guys, ang before election, nagre-ready na sila, guys. Nakisanib pwersa sila sa mga Duterte, guys. Yan ang totoo. Kasi kung sila lang, hindi talaga mananalo yan, guys. 'Di ba? Hindi talaga mananalo yan. At saka yung sabi ni Agent Morales about drugs, totoo yun. Nagmamakawa itong si Aimee doon sa Davao na huwag isali ang pangalan ni De Junior sa Narcolis. Yun, ang totoo dyan. Ang dami talagang guys. Nang guys, nang manalo. Saan na yung continuity? Sabi, kondisyon sila. Pag sabay sila sa eleksyon, manalo daw, may continuity. Lahat yung project ni project ni Duterte, tutuloy niya, guys. Ngayon, wala pala, guys. Traidor talaga, guys. Anong unang ginawa niya? Binuwag ang PECC, Anti-Corruption Commission. Ito ang nalaman ko, guys. Parang gusto yatang maghiganti, guys. Kasi yung ama nito, halos lahat ng nila, sinikwister ng gobyerno. Kaya binuwag ang PCC ng pag-upo-upo pa lang niya. Tingnan mo yan. Kung ano talaga to. Oh, yung mga campaign manager yan noon sa eleksyon, di ba? Pag nanalo na siya, natapos ng eleksyon, magkita-kita na sila doon sa headquarters nila, quarters na tinatawag para sa eleksyon. Ma-recall nyo ba yung vlogger nga si Maharlika doon sa US? Ano yun? For admin talaga yun, guys. Na vlogger si Maharlika. Kasama yan nila palagi. Nang manalo, guys, hindi na makalapit doon sa quarters nila kahit kape. Sirado na yung pinto. Nagtaka si Maharlika bakit wala na. Hindi na siya makapasok. Sa OFW, Oh, kung ako manalo dito sa ibang bansa, bigyan ko kayo ng may online number dyan. Mag-contact lang kayo sa Malacanang. Lahat ng problema ninyo. Nako, double standard. Nang manalo, guys, cut off yung hotline ng mga guys, hotline ng mga OFW. Wala nang contact sa palasyo. Tingnan mo, ano talaga ka-traidor. Ilang presidente, sinong nagpapilibing sa tatay niya? O, di ba? Mga Duterte lang ang nakapalibing diyan sa tatay niya. Napakasaklap, napakalaking traidor talaga itong si De Junior na to. Grabe talaga. Kung ito ang kapitbahay mo, ano kaya? Harap kayo ng nasa harapan niyang bahay niyo. Kaya pa kaya niyang lumabas na burst out ganun o magtatago na lang kayang mukha niya? Laya to. Ito talaga, walang utang na loob talaga to. Tingnan mo mga ginagawa nila ngayon lahat. Para ito lahat sa mga Duterte. Tinira nila ang si BP. Tinira nila ang tatay. Sinusunod ba nila ang batas? Wala, kasi sila na ang batas. Nakakagigil ng tao to. Tingnan lang natin to sa finishing line to. Finishing line yung ito. Ito ngayon sa mga korupsyon nila. Grabe. Halos lahat ng ahensya. Yung sabi ko noon, pag ang tatay korap, lahat ng anak korap yan. Kasi yung ginagawa ng tatay, gawin nyo yung anak eh.
Lahat ang ahensya natin wala nang moral. Wala na talaga. Iba doon sa past administration kasi natatakot sila. Ngayon wala nang takot, labas na lahat. Makakaliwa, andyan na sa Congress, 4 sila. 'Di ba? 2 babae, 2 lalaki. Si Paduano, si Raul, si Brusas at saka si yung babae, Franz Castro. Tingnan mo. Lahat ng mga wanted, Kerwin Espinosa, sino pa? Laila de Lima na pinalabas rin, pinalaya rin. Yung drug addict, si Cyrot, kasama pa nila sa mga visit nila ibang bansa. Ang kinulong sa panahon ni Duterte ay palalayain na lahat, masaya na sila lahat, masaya. Ano na lang, wala pala tayong batas palalayain mo naman pala, huwag mo na lang siyang ikulong. Yun, share ko lang sa inyo guys. Grabe talaga to guys. Pag mag-isip-isip kayo dyan, kung maganda pa yan, yan lang muna guys. Thank you, good afternoon.